Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Willis Rada Almeida, your end-time prophet, we come unto thy throne of grace, beseeching thee, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us all. In the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable parents in the Lord, and we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Evangelist Willis Rada Almeida and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And to the beloved family, the whole family, a pleasant afternoon po. Sa lahat po ng ating beloved co-preachers, co-workers, ating beloved brethren, especially our beloved visitors, our live webcast viewers, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, we're on the last days, kaya yung iba natatakot kung anong kaganapan Pero sa isang tunay na mananampalataya, sabi nga, ano yung fearful thing sa bawat mananampalataya? Yung ikaw ay mawala sa gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hebrews chapter 10, verse 31, atin pong basahin. In the book of Hebrews chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Sa huling panahon, sabi nga, kung walang Espiritu ng Diyos, ikaw po ay kahabag-habag. Nariyan ang Espiritu ng kaaway upang tayo po'y ilugmok. Narinig natin ang mga buhay na patotoo. Yung magtaong tinawag mula pa sa simula hanggang kasalukuyan, nakaka-bless ang kanilang mga patotoo, mga minamahal ko. Bakit sumasa kanila ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Totoo po, tinutugon ng Diyos ang lahat ng dalangin. Kaya yung mawala ka sa gawain na ito, mga minamahal ko, hindi ka magpatuloy, talabong nakakatakot. Yung mawala yung banal na Espiritu, babalik yung mga masasamang Espiritu. Ang sabi po sa Matthew chapter 12, verse 43 up to 45, Amen. Praise the Lord. The Gospel according to St. Matthew chapter 12, from verse 43 up to verse 45. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he saith, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he, and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 43 hanggang 45. Ito po nakasaad. Datapot ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig at tumahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. 44. Kung magkagayon sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko,
At pagdating niya, masusumpungan niya wala laman, walis na, nagagayakan. 45, kung magkagayon yumayaon siya at nagsama-sama ang pito pang espiritu, lalong masasama kaysa sa una. At sila'y nagsipasok at nagsisitahan doon at naging lalo pang masama sa huling kagayakan ng tao, yaon kaysa sa una. Gayon din naman ang mangyayari sa masama laing ito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang bawat isa sa atin, nung tawagin ang ating mahal na Panginoong Yesus, nung mabautismuhan tayo sa tubig sa pangalan ni Yesus, ang lahat ng karumaldumal na espiritu nawala. Kaya nga gumaling ang ating mga karamdaman, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa patuloy na paglilingkod. Sumasa atin ang banal na espiritu na ito yung kapangyarihan. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Tayo'y nagiging buhay na patotoo na since 1975 up to 2025, 50 years na ongoing na ang ministeryong ito ipinangaral ang buong katotohanan, mga minamahal ko. Maraming naligtas sa iba't ibang panahon. Kaya lumaganap sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal ko. Ngunit may babala po ang banal na kasulatan. Sabi, ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at magsasama pa ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya at sila'y magsisipasok at magsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalalagyan ng taong yaon sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya nga mga minamahal, grieve not the Holy Spirit. Ang taong walang espiritu ng Diyos, talagang hindi ka sa Diyos. Papasok po ang masamang espiritu. Magyayaya pa nga yan eh. Ito, hindi na naglilingkod. Tumalikod na, wala nang pananampalataya, sasamantalahin po ng masamang espiritu. At kung anong lagay mo nung una, mas masahol ka pa sa dati. Baka minamahal ko. Totoo pa yan. Lalala, physically, spiritually, nandyan, darating sa iyo. Ibig sabihin, yung kapahamakan pa ay nakalaan doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga mga minamahal, sa bawat paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, sinasabi ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, dumalo ng dumalo. 3 times a week, mga minamahal ko, yung iba nga, pati sa Bible studies, nandun, nagpupuri pa sa ating malapayanan, naghahayag ng kabutihan ng Diyos. Wala nang time kasi, pinakamaganda, itutuon mo ang iyong sarili sa paglilingkod sa ating malapayanon, idinadagdag naman talaga niya ang lahat ng ating pangangailangan. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, I'm so much thankful to our loving God. This is 2nd year po ng homecoming ng aking beloved wife with the Lord, mga minamahal ko. Alam niyo mga minamahal, i-share ko po sa inyo na nakakatakot talaga ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. 1980, naka-attend na po ako actually dito eh. Several months na nag-o-observe ako. Ito na nga ang katotohanan. Doon pa po yan, sa dakunan sa Barte. Ngunit mga minamahal, nakita ko kasi ng 2 mata ko, ang pinsang kong babae, na siya po ay baliw, dapat dadalhin sa mental hospital. After baptism, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ayun na, nararamdaman ko na yung banal na espiritu, bandang huli. Bakit nawala? Dahil pag inibig mo ang kapwa mo, higit pa sa Diyos, mawawala ka. Inakap ko po ang relihiyon sa magitan ng aking beloved wife. Ayaw niya. Dito tayo sa relihiyon. 15 years po kaming namuhay na mag-asawa. Ngunit, miserableng buhay po. Tama po yung nakalagay sa banal na kasulatan.
lumala. Mas masahol pa ang dadanasin mo. 15 years bago kami ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking beloved wife, sabi na darkest moment, maraming operasyon noong 1995, siya po'y may taning na 4 na buwan. For major operation within 6 months, she was dying. Pero prior to that, through panonood ko po ng TV program, pinagpala po kami ng isang malusog at miracle baby. Ang beloved wife ko po, tunay po mga minamahal ko, colon cancer, walang pag-asa. 4 months to live. Pero on that time, salamat sa pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, sa kanyang pagluhod, ako nananlamig at tumalikod. Inakap ko ang relihiyon, walang kabuluhan ng relihiyon. Hinahanap ko ang ating mahal na Panginoon. 1995, nung kami tawagin sa ating dito sa banal na gawain, salamat sa ating dakilang Diyos, pinagpalang lubos, gumaling ang colon cancer ng aking beloved wife, 4 months to live, dinugtungan ng 28 years, and 4 months, walang hospitalization, walang chemotherapy. Maging anyo balingkod, lumusog, binago ng ating mahal na Panginoon at narito, napakasarap magpuri sa ating mahal na Panginoon. Natawagin ka sa kanyang banal na gawain. Kaya nga mga minamahal, salamat sa Diyos, at least 30 years kami hanggang kasalukuyan, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. No more turning back. Continue serving the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minahal ko, tayo'y magpigil sa huling panahon, bantayan na natin ang pananampalataya ito, ang kaligtasan natin, dahil ito ang pinakamahalaga habang tayo'y nandito at nag-aantay ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 1 Peter chapter 5 verse 8 atin pong basahin. The first book of Peter, chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo ay gaya ng iyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat o mapagbantay. Ang iyong kalaban na dyablo, na gaya ng iyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Actually, ang binabantayan ng dyablo, yung mga tunay na mananampalataya, upang alisin ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit lalabanan natin siya, mga minamahal ko, para siyang leon na umuungal. Kaya nga sa huling panahon, be strong in the Lord with the power of His might. Lalabanan natin ang dating umalipin sa atin, mga minamahal ko. Ngunit ngayon, siya po ay hindi magtatagumpay dahil ikaw ay totoong tapat na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gumagala siya. Hahanapin niya ang kanyang masisila. Ang sabi po ng banal na kasulatan, na siya ay labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. At ang Diyos ng buong biyaya, na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen? Talagang 24 hours a day na kumikilos ang dyablo. Ngayon, direktahan kung pumatay. Ginagamit yung mga taong walang espiritu ng Diyos. Mga terrorist massacre, 27 ang patay sa India. Dito, Antipolo massacre, 7.
Isang tao lang yun. Pinagpapatay ang 7 tao. Ganyan po ang ginagawang kabuktutan ni Satanas. Ngunit ikaw at ako ay tinawag upang bantayan ang pananampalatayang ito. Nakatuon tayo sa mga krusada kung paano mailapit ang maraming tao dahil ito na lang ang pag-asa na ang bawat isa ay maligtas at magkaroon ng pananampalataya ang Espiritu ng Diyos. Ito po ang panlaban natin upang tayo ay magtatagumpay. Kaya nga sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, wala nang panahon. Maiksi na ang panahon. Aabutin pa tayo ng 100 years. Another 100 church anniversary. Pag-pray natin, loobin ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, na ang bawat isa sa atin hindi pa magtutungkod. Ha? Amen. At least, pagpapalain pa tayo ng ating mahal na Panginoon. Ngunit mga minamahal, this is reality. The end is near. Wala nang panahon, mga minamahal ko, kaya ang bawat isa sa atin, pinag-iingat. Huwag tayong mga balisa sa mga kaganapan, bagkos lagi tayong nasa banal na gawain na dito nararamdaman natin ang kapayapaan. Tila baga walang nangyayari. Dahil ang nagaganap sa atin, yung pag-ibig ng Diyos na di masayod. Alalahanin mo ang ginagawa ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Yan ay mga dakilang himala mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Philippians chapter 4 verse 6 atin pong basahin. In the book of Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mambagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, mapapakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Huwag kayong mga balisa. Don't worry sa ating pinamahal na Panginoon. Be careful for nothing. Sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa umagitan ng panalangin. At daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito pala, hindi magtatagumpay ang kaaway ng Diyos. Hindi ka malalaglag sa kamay ng Diyos na buhay kung ikaw ay full prayer, mga minamahal ko. Upang sa huling panahon, hindi lamang ikaw. Ipapanalangin natin 10 ng ating mga mahal sa buhay. Unsaved loved ones natin, mga kaibigan natin, sa bawat taong makaharap natin upang mabuksan din ang kanilang pangunawa, mga minamahal ko, na sila man din ay maligtas, hindi lamang tayo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, perpekto talaga ang ating banal na gawain. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoong Hesus ang bawat kapatiran. Natutong magpuri sa ating mahal na Panginoon. Natutong maghayag ng kabutihan ng Diyos. Totoo po, ito ang buhay natin na ipinagkitiwala sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, lalo na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa huling panahon. Ang bawat mananampalataya ay talagang ayaw malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Padami ng padami ang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami ang nananalangin. Marami ang dumadaing sa ating mahal na Panginoon dahil alam natin, ito na lamang ang magagawa natin sa Kanyang nalalapit na pagbabalik. And we're just waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Kaya kung ikaw ay totoong patuloy magiging matatag sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan
ng patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating mga daing, yung luha natin ay para sa kaligtasan ng iba. Mga minamahal ko, tayo rin ang pagpapalain. Sinasabi po ng banal na kasulatan, si Satanas, aapakan natin. Talunan na siya. Romans chapter 16, verse 20 sa ating huling talata. Amen. Praise the Lord. In the book of Romans, chapter 16, verse 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Mga taga-Roma Kapitulo 16, versikulo 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng iyong mga paa. Ang biyaya na nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat pong sumigaw ng Praise the Lord. Ito po ang ating huling talata at maginda po ang ating minamahal na mga awit. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng kaninong paa? Sa ating mga paa. Tuturugin natin ang dyablo. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. The grace of our Lord Jesus Christ be unto you. Amen. Mga minamahal, pagka ikaw mismo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, madudurog mo si Satanas, wawasakin mo ang lahat ng kanyang gawa, ibig sabihin, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. It is confirmed na ikaw nga ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga minamahal, sinasabi po sa unang talata, bagamat nakakatakot na bagay, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay, hindi na mangyayari yon. Dahil yung kaligayahan sa banal na Espiritu ay sa atin sa tuwina, sa ating panambahan, at tayo lagi ay sumisigaw ng pagtatagumpay laban sa kaaway ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po magsabing, Praise the Lord. Today is the last stage. Kailangan natin na tayong lahat ay kumilos sa huling panahon. Lalabanan natin ang kaaway. Huwag nating hayaan na ikaw ay mapunta sa kakilakilabot na sitwasyon. Yung malaglag ka sa Diyos na buhay, isang miserableng bagay. Ngunit kung manatili ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, if you abide in me and my word shall abide in you, you shall ask what you will and it shall be given unto you. Kaya sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, mundo pa lang ay parang nasa langit na tayo. Dahil dito, hindi nagtatagumpay ang kaaway at higit sa lahat, ito ang bagay na tayo'y pinanghahawakan ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Habang tayo umaawit, inaanyahan po natin ang ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, ating webcast viewers, upang tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Tayong lahat ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito tayo sa kanyang banal na kamay. Inaakap tayo ng pagpapala, ng pagmamahal. Kung tayo hahawak, mahina tayo. Hawakan mo ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y hawakan mo, O Diyos. Lahat kami mahina, mahal na Panginoon. Hawakan mo kami. Hallelujah.